dumako sa panalanginan. Let's pray. Aming Diyos, pinupuri ka at pinapasalamatan sa oras na ito. Tunay nga po Lord na ang lahat ng bagay ay hindi ito sinasadya, kung hindi ito'y plano mo. Even yung future po namin, kayo po yung nakakaalam. And we are continue asking your Holy Spirit to be with us today at this moment na kung ano man po yung message na amin pong mapag-usapan, tunay Lord na mangusap siya sa buhay ng bawat isa sa amin para amin po itong ma-apply sa pang-araw-araw. Lalong-lalo na po, everyday we are facing different struggles in lives and even, Lord, na kung paano po kami ma-survive yung everyday na nakaarang sa amin. Especially, Lord, na kung meron po kami mga responsibilities. Be with us today through your Holy Spirit and thank you, Lord, for this opportunity. In Jesus' name I pray. Amen. So, I'll be sharing my screen. Nakikita niyo po? Wait, Medyo wala pa mabagal po. Wala lang pa yung... po. sige po. Naglo-load. Pero nandyan na po. Opo, yan. Apo. Yan. Yan. Ayan. So, for this, for this February 2, 2026, February 2, 2026, our devotional and yung atin pong key verse for today is can be found in the Old Testament in Isaiah chapter 49 verse 2 and it says, "In the shadow of his hand he hid me. He made me into a polished arrow and concealed me in his quiver." So, Hello, Jack. ano po bang Wala pa po yung PowerPoint. wala pa po. Ay, Wala pa po. pero sa akin po nandito naman ay Ate Pinet. Oh. Yan po, okay na? Ang nakikita lang po yung kabuuan po nung nyo, nung screen nyo ng mga downloads nyo. Pero wala po Sige doon po. sa Wait lang PowerPoint po. Wait po. Stop sharing ko muna po. po. Yan, sige po. Ulitin ko. Yan. Akin na po. Yan po. Ayan, wait lang Okay po. na po? Naglo-load po. Yan. Ayan. Ayan po, okay na po. Yan. So, ulitin ko po. Yung ano po natin sa Old Testament siya in Isaiah chapter 49 verse 2. And it says here, "In the shadow of his hand, he hid me, he made me into a polished arrow and concealed me in his quiver." So, in the shadow, each of us must go into the shadow at times. The glare, basahin ko muna po lahat, tapos ano ko po itong pinaka-PowerPoint ko. In the shadow of his hand, each of us go there sometimes. The glare of sunlight is too bright and our eyes become injured. Soon they are soon they are unable to discern the subtle shades of color or appreciate neutral tints, such as shadowed sick room, the shadowed house of grief, or the shadowed of life where the sunlight has departed. So, ito po yung pinaka ko po dun sa first part, no? Each of us go into the shadow at times. Yung second bullet po is, the glare of constant sunlight can wound the eyes. And the third one is, only in the shadow can we see subtle shades in the deeper truths. The next one is the shadowed places.
So kapag po kasi sinasabing shadowed, sa Tagalog is anino. Tama po ba ako? Anino? So kapag sinasabi po, kung i-identify natin yung anino, it somehow po nagre-reflect siya as pag inano po natin yung ano natin, makikita natin may black shadow po tayo. No? So in the shadow places, the shadowed sick room, the shadowed house of grief, and the shadowed life where sunlight seems to have departed. So do not fear, it is the shadow of God's hand. He is leading you. Some lessons can only be learned where He leads. So I'll be sharing my personal in terms of dun sa ano po siguro dun sa 3 weeks po, 3 weeks ago I was napunta na ano po ako sa hospital because nagka-miscarriage po ako, no. As ano po, bilang isang tao, we are facing grief, no. So that time po, yun nga po, syempre nalungkot po kasi yun nga po, I am expecting, maybe sabi ko pa nga po, maybe this year, sa ganitong month, so magkakaroon kami ng additional member of the family. So, nung nangyari nga po yun, nandun yung kalungkutan bilang isang ina, no? Yun po yung pinaka-initial naramdaman ko noon. Pero, naging comforting word po talaga yung salita ng Panginoon na though we are facing na yung mga struggles or ito pong ganitong experience, just like po yung naranasan ko, na wag tayong matakot na yung Panginoon, yung kamay niya, siya yung nagbibigay sa atin ng assurance na kung nararamdaman man natin yung mga negative feelings or yung yan, kalungkutan, nandun pa rin yung Diyos at na nag-a-assure na kung siya yung nagki-create ng isang bagay, siya talaga yung may karapatan ding kumuha ng bagay na niya or niya. So, yung yung lessons natin, especially this text, meron siyang nililid sa atin. Minsan hindi man po natin siya makita in an instant sa mabilis na panahon. Minsan maraming panahon bago mo malaman kung ano or kung saan ka nililid ng Panginoon. Next one, still in His quiver, you have not been set aside. You are still in His quiver. So, ibig sabihin, we are close, we are protected, and we are valued. And Jack, the hindi Lord po ba is ay waiting sorry po. Hindi po talaga po. hindi po nagmo-move yung slides niyo po? O baka ako Nagmo-move po lang? siya. Nandito na po ako sa third Ay, slide. Ay, fourth slide na po to. hindi po nagmo-move. Ako lang Ay, yata. Ako lang, baka ako lang. Hindi po opo, still nagmo-move. it Nandun is. pa rin po sa first slide. Ako rin Hello? Ewan ko po, lang po nasa sa first iba. slide lang. Yes po. Ayun. Ganun po. Ay, Hindi po ano nag-move po kayong mula gagawin ko kanina. nito? Isisend, opo, i-ano ko na lang po siguro mamaya. I-download ko po, ta send ko na po dun sa GC natin. Or ano po. Okay. Sa ano na po ako eh, sa fourth slide na po ako. Sige po, just continue na lang po. Okay. Sige, tuloy nyo na po. Apo, sige po. Ano po, continue ko na po. Sige po. You have not been set aside. You are still in His quiver. You are close, protected, and valued. Waiting for the right moment to be sent for His glory. Oh. What are the, yung sa reflection po natin? In nature, growth often happens in darkness. Corn grows rapidly at night. Leaves unfold when clouds hide the sun. Sometimes po kasi, no, kala natin yung darkness sa ibang paraan ay nakakatulong siya na mag-grow. Katulad po ng munggo. Di ba po yung munggo, kapag
Dinagyan mo siya ng tubig, tapos tinakluban mo siya in a few days or mga 2 days lang or kinabukasan, magkakaroon na siya ng sprout. No? Magkakaroon na siya ng bagong na pwede mo ring gawin na seed para bagong itanim. Somehow po, no, yung kapag nararanasan natin yung mga darkness experiences sa buhay natin, somehow kala natin na iniwanan na tayo ng Diyos. May mga ganun pong senaryo, may mga narinig na ako na nung ganito yung problema ko, Diakonisa, kala ko niniwanan na ako ng Diyos kasi napakadilim ng pakiramdam ko. Pero sabi niya, because of the Word of God, nakita ko yung liwanag dun sa kadiliman. No? Na ibig sabihin na nag-grow yung relasyon niya lalo sa Panginoon. And yun yung binabad niya yung buhay niya sa salita ng Diyos. What are the beauty revealed in darkness? So, stars shine brightest at night. Lands with clouds and shade are lush and green. Some flowers bloom only in the evening. Ano po yung purpose ng Panginoon sa atin? Shadows serve a purpose that sunlight cannot. Darkness prepare us for fruitfulness. God develops His image in us in the dark room. Tapos po, ito po yung pinaka ng closing point. If all of life were sunshine, our face would long to gain and feel the ones more up upon it, the cooling splash of rain by Henry Jackson Van Dyke. So ito po yung na-share ko, which is makikita natin, there are seasons when God lead us and we may feel hidden, but we are not discarded. God says that we are protected and prepared. If you find yourself in the shadows today, take heart, God is at work. What feels like waiting is actually preparation. What feels like darkness is nurturing unseen growth. So, isend ko po itong, ito pong part na ito. So, ano po yung pwede nyo pong maibahagi po sa atin pong devotion for today po. Send ko po kay Ate Finet para po ito po yung pwede po tayong mag-reflect sa word po nito. Ayan po. Ito po yung pinaka-last word ko. If you find yourself in the shadows today, take heart, God is at work. What feels like waiting is actually preparation. What feels like darkness in nurturing unseen growth. So, yun po. Maraming salamat po. Amen and amen. Ayan mga kapatid, napakabuti ng Panginoon dahil minsan pa ay nakatanggap tayo ng isang powerful message, encouraging message mula po sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Deaconess Zona na siya pong nagdala sa atin ng God's message today sa atin pong devotion. So, ayan mga kapatid, we have enough time. Baka meron po tayong mga nais ibahagi or ano po ba yung mga reflection natin dito po sa devotion na ito. I'm sure marami po tayong mga yung mga alaala or testimonies kung papaano ang ating Panginoon ay kumikilos
kumilos at patuloy na kumikilos sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Na yun po, may mga binanggit po mga sitwasyon si Jack doon po sa devotion natin. Maybe we can relate or maybe napagdaanan po natin yung mga ganon and we came out victorious, or maybe we are in the midst of trials and challenges at the moment, and ano po ba yung mensahe sa atin na atin pong magagamit mula sa devotion na ito. So, time to share po anything, or kung meron po tayong mga nais ibahagi, praise reports, anything po na tayo po ay ano ba, ninanudge o pinaprompt ng Holy Spirit to share. You can just unmute yourself. Ako na lang, Ate Pinet, para Ayan, sige mag-prayer po. request pa ako. Kasi Okay, grabe yung, go ahead po. kaya grabe ubo. Nagpapasalamat lang talaga ako, no, kasi itong conference, itong Ignite at saka yung tawag dito, annual conference. Siyempre may mga registration, tapos pamasahe. So, alam nyo, nagpipray talaga ako, nagpipray. Tapos, yung sabi sa amin ng PA namin dito sa Vismin, kung magkano lang yung makayanan yung ibigay, mag-check lang sa akin. So, ayun, sabi ko kay PA Queenie, Pastora, sabi ko, ang makayanan ko lang talagang maibigay by faith pa talaga ito ay 3K instead sa sa 5,000. 3K. Tapos, sige, sabi niya. So, meaning, sa 3K na yan, dahil sa 5K, glory to God na na-invite po ako mag-speak sa Zoom ng Manila din, ng Assemblies of God pa din. Tapos, kumbaga, sabi niya, pero sabi sa akin ng pastor, Pastora, huwag kang mag-expect ng kasi ini-invite siya namin para makatulong dito. Opo naman, sabi ko, okay lang yon, sabi ko. Pero wala talagang mga expectation na kung ano-ano. Pero ang galing ni God, kasi po, alam nyo, malapit na, sabi ni Pastor Queenie, Pastor Jen, yung pangako mo. Sabi ko, promise, bukas ng umaga, by faith pa rin. Sabi ko, tapos sabi, nag-pray ako sa Lord. Tapos, tumawag yung pastor na yun kung saan ako nag-preach na church sa Manila, sa Zoom. Tumawag siya, sabi niya, Pastora, pwede bang magpadala ka ng GCash number? Padala ka agad ako ng GCash number. At saka, ayun. At saka may isa pa rin akong friend na nag-send din ng 1,000. Kaya nabuo talaga yung 3,000, yung 3,000 na commitment ko. Ganon, kumbaga grabe yung ko sa Lord. Tapos, kahit dito sa tawag dito sa itong darating na March sa may itong activities ni Alders Gate. Sabi ni Mami Olive, anak, padalan kita ng 1,000. Ayan ay pang mo sa ticket. Bahala na kayo sa kulang para i-bless naman kayo. Sabi ko sa asawa ko pa, bibili na tayo ng ticket, may 1,000 na ako. Kumbaga, sabi ko naman, bahala na si God So, basta ganun lang ba? May hinihipo talaga ang Lord. Tapos, nung time na yon na nag-preach din ako sa Patay Necrological Service, hindi ko alam na may ibibigay sa akin na sobre. Tapos, yun, dinagdag namin doon at saka talagang nagbigay ang Lord talaga ng kaparaanan. Nakakaiyak ba na? Sa kabila ng grabe talaga ang Lord. At ngayon, travel namin mamaya, mga 4:30. So,
hingi lang ako ng ano sa inyo kasi every time na may ganito, ako talaga affected talaga yung katawan ko kasi lalo na ngayon, yung tulog ko lang talaga is mga 1 hour, 2 hours kasi sa mga commitment ko. So, bumababa talaga yung resistensya. At na ano pa ako, kasi sabi ko doon kay Pastor Robert pa kami tutuloy. At naano naman ako kay Pastor Robert kasi sabi nga yan ni Pastor Robert, ayaw ko magkasakit. So, kung pupunta akong may ganun. Pero sabi ko sa Lord, Lord, ikaw ang aming doktor. Ikaw ang magpapagaling, ikaw ang gamot. Kaya yan, sabi ko ako na lang magpatotoo na kung gaano ka-faithful yung Lord. At magpa-pray over din po ako sa inyo kasi sa travel namin mamaya na nandyan lang ang kanyang Banal Espiritu na sasama sa amin at the same time. Itong aking, although naramdaman ko na pagaling na pagaling na pagaling, pero I need more prayer kasi alam ko na may gagawin ang Lord sa buhay namin sa annual conference at sa Ignite na ito. So, purihin po ang Diyos sa kanyang katapatan at sa kanyang kadakilaan. And salamat po, Ate Finet. At sa lahat ng nakikinig ngayon, to God be all the glory. God bless. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Jeneline. Sige po mga kapatid, at this point po at narinig po natin yung sharing ni Pastor Jeneline at of course yung lalo na yung kanyang prayer request. So may I ask everyone po, let us intercede in prayer para po kay Pastor Jeneline ngayon na po at napakahalaga po ng kanyang kahilingan sa panalangin. At before we do that, nawala yung raise ni Sister Babe. Sige po, tayo pong lahat, let's open our microphones at let's intercede para kay Pastor Jeneline for healing, for safe travels, and for more and more favors and provisions sa ating Panginoon. At kung saan man sila tutuloy saan ba yung conference, sa Pampanga yata or sa Manila, kung saan man sila tutuloy sa Pampanga ay talagang yung protection ng ating covering ng ating Panginoon sa kanila at para sa kanilang mga kasama, and talagang yung ito pong I think there's a virus going on. Hindi ko alam kung meron dyan sa Philippines, pero dito po sa UK talagang meron pong ulit yung virus na it's going around. So protection po din and high immune system para po sa kanilang lahat. Sige po mga kapatid, let's prayer blast. Hallelujah ngayon na. Hallelujah. Yes, Father God. Narinig niyo, Panginoon, ang patotoo, ang sharing ni Pastor Jeneline kung papaano kayo kabuti, your faithfulness, O God, Lord, na talagang hindi niyo po binibigo, Panginoon, ang inyong mga anak, Lord, na sa inyo lamang po dumedepende, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Lord, sa mga favors mo. And Lord, right now, we are also requesting, Lord, for healing, Lord, supernatural healing upon Pastor Jeneline right now, Panginoon. Nakita mo, Panginoon, Lord, yung urgent need, desperate need, Panginoon, Lord, na gumaling po siya completely mula sa kanyang karamdaman, Panginoon, Lord. We know that this is the enemy's way, Panginoon, of hindering or putting an obstacle, Panginoon, in front of them, O God. But we know, Lord, na mas makapangyarihan ka, Panginoon, na aming Diyos, O God. And you are Jehovah Rapha, Lord, pour down, Lord, your healing power upon her right now in the name of Jesus. Increase her immune system, mag-disappear lahat, Panginoon, ng mga symptoms na nararamdaman niya, Lord, and that she will be restored, Panginoon, to the fullest, Panginoon, ready, Panginoon, Lord, to be in your presence, Panginoon, doon sa conference at ganun din sa engage, Panginoon, Lord. Lord, protect
protection, Panginoon, sa kanila pong pagbibiyahe, safe travels, and more favors and provisions. So Lord, sa kanila, maraming salamat. In give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so meron pa po bang nais mag-share? Parang nag-raise ng hand po si Sister Babes kanina. Sister Babes, did you want to say something po? Ay, ate, good morning po. Blessed morning sa lahat. Papasabay ko rin sana si ano ba yan? Si Sis May kasi meron din po siyang nararamdaman. Kasama namin siya kagabi sa worship namin at ang boses niya is ano rin, ganyan din. Kaya lang mas respeto ko na solo prayer for Pastor Jenny Lee, and then mamaya po siguro sa prayer natin Yes. sa healing. Sama na lang po natin si Maring May, Sis May. Mm-mm. Thank you po. Okay. Ayan, andito si Sister May. Mabuti na lang at mamaya po isama po natin siya sa prayers for healing natin. At sa lahat po ng may mga karamdaman, I don't know if kung meron pa pong iba din nandito na may karamdaman din. Kasi talaga nga pong nababalitaan po natin, it's the season again na may mga virus na kumakalat. So, kailangan po natin yung protection ng prayers sa bawat isa at sa mga ibang kakilala po natin. Okay, so sige po, kung wala na pong ibang mag-share, andito na po tayo sa ating mga sa prayer ministry. Let me just share my screen and tuloy-tuloy na po tayo sa atin pong panalanginan. So, unahin na po natin ang pillars of society. Ayan. Na today po, ating pong focus ay ang family. So, siyempre pagdating sa family, meron pong konting sundot yan, di ba? Sa ating pong lahat, sa ating mga puso. Dahil ito po is, kasama po dyan yung mga ating mga mahal sa buhay, yan, malalapit sa ating puso na miyembro ng ating pamilya. Pero syempre hindi lang po yun, kundi the family in general. We are praying for the family in general, being the basic unit of society. Dahil ito po yung pillars of society na atin pong focus ngayon ang family. So, tayo pong lahat, I would like us to pray together dito po kasi meron po tayong mga kanya-kanyang nais ipanalangin at idulog sa ating Panginoon when it comes to our families, at magkaisa na din po tayo to pray for all the families all over the world. Hindi man po yung ating physical families or biological families, i-extend din po natin ang ating prayers to our extended families. Yan, yung ating po mga spiritual families, di ba? Dami pong pinaglagyan sa atin ng ating Panginoon when it comes to a group of people na isinama po tayo ng ating Panginoon doon, and we have a role to play. There's a reason, may reason ang ating Panginoon kung bakit niya tayo isinama sa mga grupo kung saan tayo nakabilang sa mga sa kasalukuyan. Okay, so ito po, nais ko lang pong balikan ulit yung nakasulat po sa ating chat box. Yung pong kaninang focus ng conclusion po yata ito nung sharing ni Deaconess Zona ng devotion. Sabi niya, if you find yourself in the shadows today, take heart. God is at work. What feels like waiting is actually preparation. What feels like darkness is nurturing unseen growth. So in that regard po, pwede po nating makuha dito
kung i-relate po natin sa ating prayers ngayon para sa family, maybe we still have family members na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. And of course, we know kung ganun po yung kalagayan nila, they are in darkness. Di po ba? And so, let us pray na ito pong panahon na ito ay talagang matagpuan nila ang ating Panginoon at magkaroon sila ng relationship and that they will come from darkness into light sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesus. At pag-pray po natin na kung tayo po ay gagamitin ng ating Panginoon, that we will indeed be able to obey. Diba? Kung paano po tayo nais gamitin ng ating Panginoon sa ating mga members ng family natin na hindi pa tumatanggap sa Kanya, that we will be sensitive and obedient enough to follow yung pinapagawa po ng ating Panginoon upang madala po ang mga taong ito sa Kanyang paanan at sa pagkilala po sa Kanya. Okay, so, yun po yung isama po natin sa ating Panginoon. Okay, so mamaya po yung request ni Sister May. So, sige po mga kapatid, let's intercede in prayer. Tayo pong lahat. Mag-unmute po tayo. Those who are able, please. At magkaisa po tayo dito sa panalangin for the family. For 1 minute po. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, Father God, we lift up to you, Our most Panginoon, gracious Lord, Heavenly Father, we ang thank you. family, Panginoon, bilang pillar of Thanking society. you, O Lord, Tunay nga, for the Panginoon, goodness this that is you the basic unit of society, Lord, na pray and we create lift up. mo, O God, from the beginning, Panginoon, ay meron ka na po talagang sa kaisipan mo at sa plano mo, Panginoon, Lord, Yes, na Lord Jesus talagang Christ, be with para sa us. pamilya. And we are praying and interceding on behalf of all the families in the world. Maraming salamat, O God, na ito po yung pagkakataon. Tulog namin sa inyo, O God, ang mga membro ng mga pamilya, bawat ina, bawat ama, bawat mga anak, Panginoon, even the extended families, O God, mga relatives, O God, mga kayo. Lahat Panginoon ng mga tao na kinoconnect mo, Panginoon, sa mga pamilya, Panginoon. Lord, we pray that you would just continue, O God, to reveal yourself, Panginoon, to them, especially yung mga hindi pa po nakilala sa inyo. Na sila rin, Panginoon, ay magkaroon, Lord, ng relationship with you, Jesus. Lord, we pray for each member of our families, Panginoon, na alam namin hindi pa po tumatanggap sa inyo. At, Lord, kung paano niyo po kami nais gamitin, Panginoon, sa anumang kaparaanan, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, ilid niyo po kami at i-guide niyo upang ito ay magkaroon ng katuparan, Panginoon, para sa kanila, Lord, by the power of your Holy Spirit. Ganun din, Lord, ang aming po mga spiritual families, we all lift them to you, our Daybreak family, O God, both global and international, ang aming mga church families, Lord, communities, Lord, sa workplace, Panginoon, mga kasama namin, mga colleagues namin. Lord, we all pray, Panginoon, for all those people na dinadala mo sa buhay namin. May we continue, Panginoon, to do the work, O God, na nais mo na gamitin kami, Panginoon, upang ma-bless, Panginoon, ang families na ito, O God, at patuloy po silang mag-grow sa kanilang faith sa inyo, Lord, sa pamamagitan, Panginoon, pag-share namin sa kanila ng inyong mga salita at pagtulong, Panginoon, partner sa inyo, O God, upang higit pa po nilang makilala, Panginoon. So, Lord, maraming salamat. Give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen.
and amen. Okay, so dito po sa prayers for the nations and the governments, let's ask for a prayer leader para po dito mag-lead sa atin. At hilingan po natin sino po nandito? Yan, si Kuya Virgil. Kuya Virgil, pwede po ba kayong mag-lead ng prayer Opo. sa nations and the governments? Ayan, si Opo, Kuya okay po. Virgil po. And then, dito po sa church and the ministries, hilingan po natin si Sister Babes. Sister Babes, pwede po kayo mag-lead dito po sa prayer for the church and ministries. Okay, so isama po natin dyan yung paparating na annual conference, regular session ng Mega Manila na yun nga po ang aatinan ng marami sa ating mga kasama. So let's pray for God's protection para doon, lalo doon sa mga magbibiyahe galing sa ibang mga bansa at all over the Philippines to join ito pong gawain na ito ng GMC annual conference at yung Engage conference. And then, syempre, kasama na po din natin dyan yung Aldersgate. At kung meron po tayong mga ibang mga alam pa na mga gawain, mga churches na kinabibilangan natin, isama po natin din dyan. So, and then, sa healing po mamaya, mag-prayer blast po tayo ulit sa prayer for healing. So, nations and governments and the church and ministries po. So, ngayon na po. And for the rest of us, we will pray in silence and agree with the prayers of our leaders po. Ngayon na po. Okay, let's pray. Thank you. Our most gracious Heavenly Father, nagpapasalamat kami sa magandang unang araw ng linggong to, Lunes po, Panginoon, at kayo'y nasa aming paligid. You are in our midst right now. And we praise you and thank you. And we were so grateful for the opportunity that we are all together again, calling upon you to bless each and every one of us. Right now, Panginoon, inililift up namin ang nations and governments in other countries and in our country, O Lord. Yung nung una po, inaangat namin ang bansang Israel, Panginoon, na lahat ng mga kumakalaban sa Kanya ay bigyan ng tamang pag-iisip na ang kapayapaan na mas mahalaga kaysa sa gera o kung sa anumang hostility na dapat mangyari. Iwasan mo po yung Panginoon, lalo-lalo na sa iyong bansa, ang Israel. Alam po namin na wala pang nagagawang armas na laban sa Israel na mananalo ang kalaban, Panginoon, kasi pinoprotektahan mo pa sila. Bigyan mo po ng tamang mind ang mga nandoon sa Lebanon, nasa Egypt, nasa Iraq, nasa Iran, Panginoon, na kumakalaban sa Israel, lalo na po yung Hamas, yung Palestino, at saka yung mga ISIS, Panginoon, yung mga fanatical, yung mga obsessed sa kanilang religion na Islam, Panginoon. Huwag mo pong pahintulutan in Jesus' name na may mangyari na hindi maganda sa Israel, Panginoon. Gayon din po, tinataas namin ang bansang Russia at saka ang Ukraine, Panginoon. Ngayon po ay nag-uusap sila at sana'y ang pag-uusap nila ay magkaroon ng magandang resulta, Panginoon, na kapayapaan maghahari, Panginoon. Gayon din po ang mga bansang Amerika laban sa Venezuela, ang Amerika laban sa Iran, Panginoon, lalo-lalo na po yung nasa Iran, na yung mga kapatid naming Kristiyano, Panginoon, na hindi magandang nangyayari, Panginoon, na masakit, pinapatay, Panginoon, at pinipilit na manumbalik sa reliyon na Islam o ng Muslim, Panginoon. Huwag mo pong pahintulot yung Panginoon na ikaw ang maghari sa aming mga Kristiyano, lalo na po doon sa bansang Iran, Panginoon. Gayon din po yung nasa Africa. Mga kapatid namin na Kristiyano na naputol ang kanilang mga buhay, Panginoon, dahil sa kagagawa ng kalaban, Panginoon. Huwag mong pahintulutan na maghari ang kalaban sa Israel, sa Africa, Panginoon. Dahil alam po namin, mahal mo yung mga taga-Africa, Panginoon. May lahi ka rin doon, Panginoon.
Africa, hindi mo sila pababayaan yung mga kapatid namin na nagsisilbi sa iyo, na nag-spread ng gospel mo, yung nagwi-witness para sa kabutihan mo, Panginoon. Hindi maganda nangyayari sa kanila. Protektahan mo, Panginoon. Yung Yes, Lord. divine intervention is what we need in that part of our world, O Lord. Na ikaw maghari, Panginoon, na huwag pahintulutan na maubos ang mga Kristiyano sa Africa. Gayun din po sa ibang parte, kamukha dito sa Cambodia, sa North Korea, sa China, sa Thailand, sa sa Malaysia, Panginoon, Indonesia, Panginoon. Sa Indonesia, Panginoon, nagpapasalamat kami at kalahati po ng kami, hindi man po kalahati, almost of the population of Indonesia were being baptized as Christians, O Lord. Nagkaroon po ng revival doon, nagkaroon ng crusade for Christ sa Indonesia, and it was a successful one, Panginoon. Ganun po itulot mo sa mga ibang bansa, Panginoon, na makinig sa salita mo. Huwag mo pong pahintulot na maghari ang kalaban na walang ginawa kundi matay, mag-destroy, magnakaw ng mga gamit ng mga Kristiyano, Panginoon. Ikaw po maghari sa kanila. Ngayon po dinadalangin namin at tinataas namin ang aming bansa, Panginoon, ang Pilipinas. Alam po namin na mahal mo ang Pilipinas. Yung pong nangyayari ngayon sa chaos o wala pong landas na maganda ang patungo ng aming gobyerno, Panginoon. Kanya-kanya po sila. Turuan mo po, i-open mo po ang kanilang mga puso, lalo-lalo na po ang aming presidente, si Bongbong Marcos, Panginoon, na mag-declare ng National Day of Prayer para sa Pilipinas. Na mawala na po yung mga gawain ng kasamaan, lalo-lalo na po sa integridad, sa honesty, at saka yung spirit of corruption, Panginoon. Na-rebuke namin yan, yung mga dishonesty ng mga government officials, Panginoon. Lahat po yan na sana po'y maliwanagan sila. Alam po namin na ang kaparusahan ay hindi ngayon. May tamang timing ka, Panginoon. Pero ikaw na po ang bahala sa Panginoon sa aming bansa. You are our sovereign God. Yung mga kagustuhan mo dapat manguna, Panginoon, na ang bawat Pilipino ay tumawag sa iyo, na ikaw ang i-declare na Lord of Lords, King of Kings, lahat po, at ang yung ipako sa puso nila na you are the only way, the truth, and the life, that we will be saved as a Christian nation, Panginoon. Lahat na ito'y dinadalangin namin in the name of Jesus and by the mighty power of the Holy Spirit. Amen. 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 Well, let's continue to in the presence of the Holy Spirit. Yes, Lord. We come before you, Father, with the great hearts, thanking you for the gift of the churches and the movement of your Spirit across the globe. Lahat po ng churches where we belong, Panginoon, even though we have this different denomination, we know that we have one God and one faith. Up also the global churches, Panginoon, and asking that you would anchor us in your word and ignite us with your love, Father. As I am also praying for the leaders, Lord, we ask for a double portion of your wisdom for the bishops, for the pastors, for the leaders, for the elders. Make them in the weight of their leadership, or our leadership. Grant us rest, protect our families, sharpen our discernment, Panginoon, and keep our hearts burning with the fire of the gospel. May we lead not by our own strength, Panginoon, but by the gentle guidance of the Holy Spirit. At sa lahat ng mga servant mo, Panginoon, we pray for the elders, the deacons, ministry leaders, mga ministries nila as well, to strengthen their hands for the work ahead. Lord, when the days are long and the harvest feels far off, Lord, remind us that
that no labor in you is ever in vain. Napakasarap maglingkod, Panginoon, dahil ikaw ang aming amang kumikilos sa amin ng buhay. And we also lift Yes, up Lord. church workers and volunteers around the world, lalo na yung mga Christian, O Yes, Lord Lord. God. Those who serve behind the scenes, from the southboard Yes. of the for the food pantry, lahat po kung nasaan sila naroroon sa mga trabaho nila, sa mga area na kung saan mas kailangan ng mga Christian, may they feel your pleasure in every act of service. This is for to glorify your name, O Panginoon. And for the global mission, Panginoon, bless every local congregation and every global mission outpost dito po sa may Spain, sa UK, sa Kuwait, sa Saudi, sa Middle East, Philippines also, oh Lord God. May we be a people of spiritual holiness, known for more for our love than our labels. It's not our position. It's not our power, but yours, O Lord God. Break down the barriers. Heal the brokenhearted and help us to make disciples of Jesus Christ who will change the world. Lord, I'm praying to bind us together in connection that is more than just an organization, but more of a living, breathing, and family of faith. Lord, it is also my prayer now. We lift up the islands of the Philippines to you. We thank you for the vibrant faith, the joyful worship, and the deep resilience of our brothers and sisters sa Mega Manila, Panginoon. As the Mega Manila Annual Conference and other regional bodies gather for this magiging historic session in Pampanga, we ask for a fresh outpouring of your spirit. Amen, amen, amen. For the conference, Lord, as delegates and leaders, kahit wala kami doon, we are with them in spirit. Yung magmi-meet sa Shepherd's Palace, Lord, may the atmosphere be thick with your peace. Grant the bishop, yung mga bishop po na magkakasama doon, magmi-meet, mga presiding elders, mga pastors, yung mga servant mo, oh Lord God, grant them the clarity as they lead the business of the church. Lord, Yes, Lord. we pray specifically for the engaged seminar and the legislative sessions na mangyayari. May every broadcast and every word spoken be seasoned with grace and aim at your expansion of your kingdom, only for your kingdom. And Lord, strengthen the pastors again, yung mga elders, mga deaconesses na ilang araw na po nag-prepare, and they are also in the middle of their mga fellowships nila, Lord, across and from Luzon to Mindanao, yung mga bumabiyahe, katulad ni Pastor Jenny Lee na kasama namin, in a nation of many languages and cultures na magkakasama-sama, Lord, bind them together in connection of Global Methodist Church. Provide for their needs, protection, protect them in their travels, give them the boldness, like ni Peter, to preach the gospel in their communities. So Lord, we pray this conference would not just be a meeting of administration. Lord, make it a change, make it different, Lord, but a mountaintop experience of spiritual renewal. Amen, amen. May the theme of scriptural holiness take deep root in the hearts of the laity. We pray for the church plants. Marami po pong mangyayari, the mission outpost, and the youth who are being ignited to lead the next generations. Hallelujah. May the light of Christ shine through the Global Methodist Church in the Philippines, bringing hope to the hurting and the truth of salvation to all. In the powerful name of Jesus, I this pray. Amen. Amen, amen, and amen. Amen, amen. And praise God. So mga kapatid, as we continue praying, let us all join together po dito sa prayers for healing. But before we do that, Deaconess Zona, any update po tungkol kay Zab? Kasi nandito pa po siya sa ating prayer list na nasa hospital. Nung last pong nag-update po ako ng ate. Nung di Okay ba na po po siya. Okay na po siya. Ah, Amen. praise God. So answered Praise prayer na God. po tayo kay Gab.
Praise God, praise God. So gusto po natin kapag nagtatanggal po tayo ng mga pangalan, ibig sabihin answered prayer na po tayo dyan. So pinupuri natin ang ating Panginoon. Amen, amen. So meron po tayong bagong natanggap na prayer request. Para po kay Adrian Hernandez. Kasama po natin siya dito sa UK. Kung matatandaan po natin mga kapatid, I don't know how many years ago, maybe 2 years or 3 years ago po, I think that was during the pandemic or before pagkatapos ng pandemic, ay naipanalangin po natin si Adrian. He was on our prayer list for quite a while dahil nagkaroon po siya ng problem sa kanyang blood. Parang it's a very rare blood condition. Pero dahil po sa ating mga yung talagang faithful prayers natin na hindi po tayo tumigil, ay natanggap po niya yung healing na ipinapanalangin natin sa kanya. And he was all good for a while at nagpasalamat po siya sa mga prayers na idunulog natin on his behalf. At ngayon po muli ay dumudulog po siya at humihingi po ng prayers dahil magkakaroon po siya ng operation sa hernia operation. So ito po ay mangyayari sa February 5. Anong araw ba yun? Friday yata yun. No? Sa February 5 po yung kanyang naka-schedule na operation sa hernia dito po sa London. So muli po, kumakatok po siya sa atin pong prayer ministry. Isama po natin siya for having Adrian Hernandez that he is having surgery sa February 5 sa hernia ang ooperaan po sa kanya, and let's already declare complete healing din po sa kanya. So I don't know kung meron pong mga bagong nakasama po dito sa ating list. Otherwise patuloy po ang ating prayers para doon sa mga iba na nasa ating prayer list. At kung meron po tayong mga alam na wala dito, then let's also include them in our prayers right now. At saka meron po yatang, wait lang po, meron po yatang nakalagay dito sa ating chat box. Basahin ko lang po. Para kay Sister May. So yun, binanggit po natin kanina si Sister May. Sama po natin siya sa ating panalangin din. Salamat po, patuloy na protection sa work kasi may mga clients namin is mga travelers na nanggagaling sa iba't ibang bansa. Yan. Kasi nasa departure area po kami. Yan, maraming salamat po. For me so far, ang swab ko, wala pa naman pong message from the clinic kung saan po ko nagpa-check up, claiming negative result in Jesus' name. Yun nga po. So, kaya po, patuloy po, let's cover each other at yung pong mga kakilala natin, mga tao na against this virus that's going on. Ang sinisiwata natin o kinakansela natin yung mga balibalita na nagsasabi na this is going to be another pandemic daw po. Pero syempre, ang atin pong mga panalangin, mayroong kapangyarihan yan at ngayon pa lang kinakancel na natin at kinakast out natin yung possibility na yon na for another pandemic. So mga kapatid, gamitin po natin, let's use the authority that God has given us to rebuke itong mga illnesses na ito in the name of Jesus. So may I now ask everyone, let us all unmute and let us join together po, pagsama-samahin natin at pag-isahin natin ang atin pong God-given authority to come against ito pong spirit of illness na ginagamit ng kaaway upang guluhin ang buhay ng mga anak ng Diyos.
So sige po, tayo pong lahat for 1 minute. Let's do this prayer right now. Our most gracious Heavenly Yeah. Father, we lift Yes, up our Lord, brothers Father and God, sisters by the with authority illness and given to us all in the the name of illnesses Jesus, that they have, Lord. Lord. Right Ine-exercise now, namin, God, are Panginoon, Lord, working that yung are amin pong working for their God-given healing, O authority to Lord. rebuke, We O ask God, for your and to supernatural cancel out healing, O any Lord. form of Let all illness, O God, blessings and sa amin blessings, pong mga kapatid na favors mayroong and favor, karamdaman, Lord. and give the glory, Sinasama Lord, namin sa humanity, aming prayers, O in God, your si name, O Lord. Sister May, Panginoon, Lord, All that this in the will be name of known Jesus, to us that lahat they ng mga all healed symptoms, by the Panginoon, might, na O Lord, nararamdaman by niya, the Lord, ay blood, talagang mawawala in the name of powerful blood, Jesus, O Lord, that Lord, and that you will sickness will be healed, O restore Lord, her health, as long as her they have faith and her they well-being, O are God, her obedient with wellness, you, O O Lord. God, at Whatever illness they have, increase mo, they Panginoon, will ang be kanyang healed, O immune Lord, system, O in the God, mighty name upang of Jesus Christ, malabanan niya ang and anuman by the pong mga mighty power effect, of Panginoon, the ng mga Holy Spirit. virus, O God, na Everyone will kumakalat, be healed, Lord, O Lord. sa Now kapaligiran. we thank you Lord, in we advance also pray, for the Panginoon, healing that Lord, you made on them. na yung kanya pong This in the name. swab test, dinideclare na namin, Panginoon, na negative ang Pray result also ng for kanyang swab Brother test, O God, Adrian, in O the Lord, name on the of Jesus. At operation that ganun he din, will O be Lord, having put a hedge of that protection, 500 Panginoon, on around this her, area, around Lord. her Be family, with him, O at Lord. Be with the lahat-lahat, pastors Panginoon, that ng will be bawat isa sa attending to amin, this. nasaan man Likewise kami with his naroroon, Panginoon, Sister May, anuman yung Lord, mga her sitwasyon namin, visions O and God, Lord. her Alam namin, supplication to you that Panginoon, na everything will ang work out protection well with mo ay laging sumasa you. amin, O This in God, the in name of all our Jesus Christ, goings, in all our Lord and comings, Savior. Lord. Lord, we also pray for Adrian, Panginoon Hernandez, Lord. Ang anak mo na ito, Panginoon, na minsan ay pinagaling mo na, Panginoon, Lord. And we declare, O God, that if you have done it before, you will do it again, Panginoon, in the name of Jesus, sa buhay ni Adrian, O God, na ang kanyang operasyon ay isang magiging successful operation at wala pong anumang mga magiging problema, Panginoon, Lord. At i-restore mo po siya ulit sa health niya, Panginoon, Lord, sa strength niya, Panginoon, Lord, na hindi po, na magiging madali po para sa kanya yung recovery after his operation. So Lord, lahat po ng mga kapatid namin, nasa prayer list man o wala, among us here right now as well dito sa platform na ito, ay Lord, tinatanggap na namin, Panginoon, ang healing na nagmumula sa inyo. For you said in your words, O God, that by your wounds we are healed. And indeed, Lord, declare namin yan, Lord, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa patuloy na kagalingan kay Ninang Olive, kay Pastor Nicao, kay Pastor Paul, lahat-lahat pa po ng iba na hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan, subalit kilala niyo po sila, Panginoon, at alam niyo kung ano ang kanilang mga pangangailangan. So Lord, salamat din, Panginoon, sa mga pinagaling niyo na. At alam namin, Lord, na mga kapatid namin na naghihintay ng kagalingan ay ipagkakaloob niyo din po ito sa kanila, Lord, sa inyong sariling perfect way and perfect timing, Panginoon. Kaya we entrust everything to you, Panginoon, Lord. And we know pwede ka naming pagkatiwalaan sa lahat ng bagay, O God. Dahil yun po ang inyong pangako sa amin. Salamat, O God. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise God, praise God. Salamat po for joining in this prayer time sa ating mga prayer leaders at saka sa bawat isa po na naging bahagi nito. So, meron po ba tayong mga birthday celebrant today? Nais po natin isama sa ating Thanksgiving prayer kung meron po mga nagse-celebrate ng birthday o wedding anniversary. Wala pa po. Wala pa. Okay, so mga kapatid, at this time, bago po tayo mag-closing prayer, ay i-bless po natin si Deaconess Zona sa kanya pong pagiging devotion leader natin sa araw na ito. So, sige po, tayo pong lahat mga kapatid, if you can open your microphones and your cameras as well, this is the time na i-bless po natin si Deaconess Zona with our prayer. So, ngayon na po, ma'am.
Our most gracious Heavenly Father, of our Yes, Lord, Father for God, thank you for the Jesus, life of Father, Deaconess thank you for the Zoe. life of Salamat, Deaconess Panginoon Sonia. Lord, for her Thank you, Thank Lord, you, obedient God, for heart. her God, love the Sa life, to God, kabila, you, the Panginoon, for ng her heart of the commitment napakadami and Lord, for niyang the of time our she gawain, heart, O oh God, God, dedicated that with. will Thank napakadami you preserve ng for schedule us, niya, for the Lord, time she sa kanyang spent today, Thank Lord, pagtuturo, you, God, pag-share ng sharing mga Lord, gawain for the sa the good iglesia, anointing news of O the and God, Holy sharing sa Spirit, kanyang God. the pagtuturo devotional. Your bilang promise, isang Father, for we ina. those who pray obey, for Salamat, you will Panginoon, be na with them. You will and nandun her give pa them rin, family, wisdom, Panginoon Lord. Lord, We yung ask wisdom, for God, kanyang that witness, the protection world Panginoon, and oh to God, also further this provision will for her ministry ng daily Daybreak needs Global. and her Alam mo, family Panginoon, members, sa buhay Lord. niya, O God, sa May you kanya pong continue to testimony surround her with kanina, O your God, love na and sa with your kabila ng peace mga and naranasan niya, joy O as God, she Lord, serves you, Lord. recently, yung kanyang Watch over pagkawala her ng comings kanyang and goings as well as pinagbubuntis na anak, O the God, plans that she have continue for to her comfort her, church continue, Panginoon, to and her strengthen her, family. O In God. Jesus' mighty And name, Lord, amen. alam mo ang desire ng kanyang heart, O God. So we pray and declare, Panginoon Lord, that you would just give her all this favor upon favor, O God, na kanya pong reward, Panginoon, sa kanya pong paglilingkod sa inyo. I-bless mo rin ang kanyang buong sambahayan, O God, ang kanyang ministries, O God, ang every work of her hand, Panginoon Lord, that she will continue to be a blessing to others, Lord. Especially, Lord, sa pagmumold, Panginoon, ng mga young minds ng mga batang kanyang tinuturuan. Salamat sa kanyang buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Jack, kayo na po yung mag-assign kung sino po yung sa Thanksgiving prayer and benediction po. Ako na po sa Thanksgiving prayer, tapos si Pastor Rory na lang po sa benediction. Okay. Sige Sige, po. let's Ayan. pray po. Thank you. Tunay nga po, Panginoon, napakayaman at napakayabong ng amin pong devotion today na itinuturo niyo po sa amin na sa buhay namin may mga parte na kami po ay dadaan sa pagsubok. Pero nandun pa rin po ang purpose nyo na makita namin ang kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mga idinalangin namin, simula pa sa pamilya, sa bansa, sa anuman pong aspeto na amin pong idinalangin kanina sa Seven Mountains, Lord. Yes, Lord. Tunay nga po na bumagitna kayo sa bawat isa sa amin, na ipinakita nyo, Panginoon, na ang panalangin ay hindi lang po salitang binibigkas namin sa aming mga bibig, kung hindi itong panalangin na ito ay maraming magiging testimony kung paano ka kumilos sa buhay ng bawat isa. Lord, sa oras na ito, paggaman nasa iba-ibang lugar kami, salamat sa paggamit sa platform na ito na naging pagpapala sa bawat isa. Ito po yung nagiging kumbaga po nagiging proof na if we are the child na kiniklaim namin, we can do things basta gusto po namin mag-obey. There are many ways that we can do if we want to obey, Lord. That's why this platform is a way para po ibalik po namin yung pagpapala na ipinagkakalob niyo po sa amin. Lord, continue to bless yung mga anak mo po na nandirito. Bless them financially, spiritually, mentally, socially, at lahat ng anuman po yung kailangan nila in everyday lives, Lord. Ipagkaloob niyo po sa kanila. At lalong-lalo na hinihingi po namin ang protection mo sa nakaambang sakit dahil sa paiba-iba pong mga panahon, mainit, malamig, or iba-ibang klase. We are asking your protection, Lord, na i-guard niyo po kami at anuman po yung gawa ng kalaban, we know, Lord, na mas malakas ka po doon. And sa araw na ito or sa gabi, kung nasaan man po sila, we are claiming na victorious life sa araw-araw, Panginoon. Bagaman dumaraan kami sa anuman pong mga challenges, still, Lord, you are the God na tutulungan niyo po kaming makaalpas sa anuman pong aming kakaharapin. At lahat po ng idinalangin namin,
ikiniklaim po namin na matagumpay dahil kayo po yung Panginoon na magkakaloob na to. In Jesus' name I pray. Yes, Lord. Amen. 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 Salamat Amen. sa prayer. Tanggapin po natin ngayon ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan, ang kanyang pagkapaypatnubay sa ating buhay, sa ating lakarin, sa pananampalataya. Dalihin natin at taglayin natin ang liwanag ng buhay, ang gabay sa ating buhay, ang lakas ng ating buhay, at kagalingan ngayon at kailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Shalom, everyone. Amen. Amen. Thank